go. Hello, bro. Pwedeng makaabala. I'm just gonna conduct a short interview. Okay lang. Naka-record pala ako. Ito pala yung yung mic. Kahit nakapo na lang po. Okay, nakaupo lang. Yung naman, interview ko naman is getting perspective lang. Sure po. Kung ano yung perspective mo dito sa couple of questions. So by the way, I'm Kuya JB. And what nickname na lang? Brent po. Brent? Yes po. Brent. So, dito ako sa Liang nakatira. Di po, Tikahagunay pa po ako. Ako tiga Gunig. Ako Yes. tiga Liang naman. Diyan Okay, lang. sa Liang. So, anyways, yung question ko is about belief, pero walang tama or maling sagot. So, depende kung ano yung perspective mo. Sure po. Sige. So, all goods lang naman siya. So, do you believe na kung may langit or lupa or heaven or hell? For me po, Mm. syempre, as a Catholic and a student of La Consolacion po, syempre, I need to believe and I want to believe po. Mm. Not all people po needs to believe in it, Mm. but I encourage people to believe in it. In my perspective po kasi, langit and lupa is like, sabihin na po natin, hell or and Heaven. heaven. Mm. I'm not the most Catholic person you can say po kasi di ko naman po masabi na kada linggo sisimba ako. Ako po yung para po sa akin is your belief is your own way on believing on something or someone. Ang sa akin po is deeply loving God or Jesus Christ kasi para po sa akin ang communication ko is more on deep talks or parang one-on-one kami na magdadasal ako sa kanya, ganun. Imbes Personal, na personal approach. kasi po pag parang yung sa simbahan yung kumakanta, gets ko po kung bakit ginagawa yun kasi parang hindi ko po na-feel. Yun po yung perspective ko. And katulad po sa ganyan is perspective ko din po, I believe in science, pero pina-follow through ko po yung learnings ng Bible. Kasi kaya po siya pinapaniwalaan, hindi kasi tinuro sa akin ng magulang ko. Dahil po, yung tinuturo sa Bible is on how to be a good person or on how to live as a good person. Kaya po, that's my perspective. I want to believe that there is heaven and hell po. Amen. Alright. Nabanggit mo kanina si Jesus. Yes po. Tanong ko lang, ano yung perspective mo or ano pagkakakalala mo kay Jesus Christ? Jesus po for me is parang tropa or kuya ko in a way po. Kasi mostly di ko naman po sasabi lahat, pero mostly ang Catholic po, mga Catholic or mga Christian, they see God as a high being. Ganun po. Pero okay naman po yan. For me po is parang mas okay akong ituring si Jesus na Diyos ko siya, pero parang kapatid ko na din siya. Okay. So parang may connection po kami na relate ako sa kanya, na tapos may difference din kami. Yung hindi ko po siya na, ay, si God to. Dapat di ko siya kausap. Parang ang way ko po sa kanya is I respect him as a God, as a person po. Is it safe to say na yung parang yung summary ng mga nabanggit mo is trying to build a relationship with God, with Jesus Christ? For me po, yes. Kasi like I said po, belief is having your own beliefs. So for me, having your own parang system or sistema kung paano ka mamaka-Diyos. So yung Maging ganung maka-Diyos? word, maging maka-Diyos. For me po, hindi naman kailangan na kapag sinabi ng magulang mo, sinabi ng let's say pare, yun yung dapat mong gawin. For me po, it's a living in your own way. Kasi katulad po sa Bible, ang sinabi ni Jesus is, or ni God is, you have free will. You can choose not to be loyal to Him. So para po sa akin, it's your own way talaga kung paano mo ibibigay yung love pabalik kay Jesus po. Alright. So, again, sabi ko nga, walang tama or maling sagot. Gusto ko lang makita yung perspective mo. And, tanong, kasi follow-up question to sa first question. Sabi mo kanina, naniniwala ka na may heaven and hell. Yes po. Sa tingin mo, anong kailangan gawin ng isang tao para mapunta sa langit? Siyempre, ayaw natin mapunta sa langit. Totoo naman po. Siyempre po, madaling sabihin na kailangan na maging mabuting tao ka. Okay. Madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi po, may mga tao na laging nagsisimba, pero pagdating sa laging nagchichismis, ganun, mga umiinom. Minsan sila pa yung nauna, parang ganun. Kasi po, katulad ko pala sinabi ko, we have free will. Kaso po, you need to use that free will na with a responsibility.
Parang kay Ganda na. Spider-Man, parang kay Spider-Man. With great power comes great cringe man po, pero responsibility. totoo naman po. Kasi, hindi po, sa akin, is pagiging tamang tao is, you need to respect others. Kahit, let's say, kung may difference siya sa akin, I respect that. Okay. For example po, sa mga LGBT, I don't hate LGBT people, pero I hate people who are too selfish. Katulad po, let's say, yung mga taong entitled sila, kahit wala namang parang sense yung sinasabi po nila. So, yun po. So, isang way yon. May idea ka pa kung ano pwedeng gawin ng isang tao bukod sa pagiging mabuting tao para mapunta sa langit? Parang, anong word yun? Yung forgiving others po. Yun po yung isa sa pinaka-mahirap talaga. Kasi, there are sins that mahirap talaga pong patawarin. Pero katulad po sa ginawa ni Jesus, lahat ng tao tinanggalan niya ng kasalanan. So, why can't you do that? Exactly. Galing So, ka, galing. if you think na kaya mo yung isang bagay na, or yung isang taong may ginawa kasalanan sa'yo, if kaya mong patawarin mo. Kasi po, life is too short to hate on others po. Okay. So, i-summarize ko lang ulit. Bali, dun sa mga nabanggit mo, correct me if I'm wrong, being obedient, doing good works, meaning being good to people, that's the way to heaven. Yes po, for me po. In your perspective. Yes. Alright, okay. Now, so walang tama o maling sagot, but I will be sharing my perspective. Okay lang? Okay po, go lang po. So, pares tayo, kilala natin si Jesus Christ. Yes po. Ako naman, same din tayo, nagbibuild din ako ng relationship kay Jesus Christ. Bigyan lang kita ng idea kung ano yung inimpress sa akin ni Lord nung nabasa ko yung Bible. So, sabi ni Lord doon, sa John chapter 14 verse 6, sinabi niya kay Thomas to. Kasi tinanong ni Thomas, paano makapunta sa Ama? What's the way? Sabi niya, and Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh to the Father but through me. Yes. Okay. Ngayon, ang sinasabi ng Bible, pagka binasa mo siya front to back, ang general message niya, ang sentro ng gospel, ng message ng Panginoon. The main lesson po. Yes. Main lesson is, all of you have sinned. Yes. Sabi mo kanina. Totoo. Walang perfecto. Walang holier than thou. Yes. Okay. Ang maganda doon, merong proof sa Bible, nakasulat doon sa Romans chapter 3 verse 10. It is written, no one's righteous, no, not one. Yes. Tapos doon sa, nag-follow up pa yun, nag-double down si Apostle Paul. Romans chapter 3 verse 23. All have sinned and fall short of the glory of God. So lahat daw tayo nagkasala at nadadapa. Yes po. And sabi naman sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yung first part medyo scary. Ang kabayaran ng kamatayan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, pagka tayong tao ang nagbayad ng kasalanan natin, it's a total separation with God. So pagka separated tayo kay God, saan tayo pupunta? Sa hell. Kaya lang sabi ng Panginoon doon, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kung mapapansin mo ron, gift. Parang ang nagets ko po dun is, katulad po sinabi ko, you have your own will. Kasi pwede naman po yung isang bagay na hindi mo tanggapin. So, ang sinasabi po dun sa sinabi nyo is, hindi mo kailangan tanggapin. Pero I'm encouraging you to take it po. Exactly. Tama ka doon. We have our own free will and it's up to us if we're going to accept it or not. Yes. So actually, lahat tayo may privilege doon. So, ang kagandahan nun, ang sinasabi ng Panginoon, yes, I'm not forcing it unto you, but I love you so much and I'm going to offer it to you and this offer will be available for the rest of your life. I'm just patiently waiting for you to accept that gift. So the gift, alam mo kung ano yung gift na sinasabi ng Panginoon? May idea ka? Maybe eternal life? Actually, you're actually right. And that's not maybe. It's actually what it is saying. Eternal life, I'm gonna save you because you cannot save your souls. Because the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan mo, kamatayan. Pag ikaw, pag namatay ka at binayaran mo yung sarili mo kasalanan, total separation. Bigyan kita ng idea. Dito sa question na to, lalagyan ko ng question. Anong tingin mo ang pwedeng expect ng isang tao sa hell?
Kung sa base po sa Bible, syempre yung may apoy, may init, parang internal pain. Kung yung isa internal life, internal pain. Pero po para sa akin, hell is parang hindi ko siya makita or kasi syempre ikaw po na may experience. Pero ang in my perspective po parang ito yung the world of loneliness. Kasi meron po tayong sinasabi na lonely ka nga, pero God is there for you. Di mo lang nakikita, di mo lang nararamdaman. Pero nandiyan siya. Pero kapag doon ka po, literal na total loneliness. Exactly. For me po, though loneliness is good, feeling lonely is not. Parang mas masakit pa yun kaysa na sinaktan kang physical. So, yun po parang yung perspective ko. Ganda nun, ang ganda nun. Actually, halos almost the same time. May add lang ako konti. Ito, dito na-overlook to ng karamihan. Tingin mo, yung mga tao, or tell me if you've experienced this as well, anxiety. Yes po. Nakaranas ka na. Normal naman po. Stress. Yes po. Depression. As a student. Depression po ng pandemic. Yes po. Pero nakasurvive. Yes po. Pero at least na-experience mo yung pain ng depression, yung hirap nun. Anger. Siyempre po. Hatred. Yes po. Envy. Yes. Jealousy sometimes. Yes po. So, sorrow. Yes po. Sadness. Siyempre, Siyempre mo yun. po. All of those things na binanggit ko, negative things yun, diba? Yes po. But we're just overlooking it. But those are the things a lot of people nowadays are running away from. Nakikita po nila as parang weakness. Mostly po, ang perspective ko doon is in the younger generation, sa generation ko. Sa mga, let's say na po, sa lahat. Pero as a boy po, as a man, or as a male, ang nangyayari po kasi sa generation ko is, pag nakita kang umiiyak or nakita kang nagagalit, parang vulnerable ka. Pwede kang bugbugin. So, parang hindi lang physically, emotionally rin. Parang wala kang takas. So, ang nangyari po is nangyari yung stereotype na ang lalaki dapat matatag. So, ang nakita ko po dun is yung mga ganong weaknesses, though masakit siya, it's part of the journey po. Kasi kung wala yun, parang ang boring naman ng buhay mo naman, ang laging masaya. So, ang para po sa akin, it makes you grow as a person. Kung wala yun, paano ka mag-grow? Di mo alam kung malalaman kung ito ba'y tama o yung mali. Kasi di mo alam kung nasaktan ka o hindi. Doon lang po malalaman yun na parang pag may dalawang option na pare masaya, di mo alam kung ano pipiliin mo doon. Pero kung yung isa yung masakit, alam mo na nagkamali ka doon, pwede ka pumunta sa kabila. Exactly, ganda na sinabi mo. Pero pwede ako magdagdag doon. Okay lang. Po. Tingin mo, kung walang masamang nangyari sa isang tao, ma-appreciate niya yung magandang bagay na mangyari sa kanya? Hindi po. Exactly. That's the reason why there's suffering and there's happiness and peace. Ngayon, yun yung mga nabanggit ko kaninang negative na experience ng halos karamihan ng lahat ng tao dito sa mundo. Yun sa mga taong tumatakas sa buhay, naramdaman kaya nila yun? Yung alin po? Yung mga nagkakaroon ng suicidal tendency. Na-experience kaya nila yung mga bagay na yun? Yung anxiety, depression, stress, anger, hatred. Actually po, may di ko man po experience, pero na-thought ko na po, tapos nakakita na po ako ng nagpakamatay. Yung kuya ko po na nasa likod na yan. Si kuya po kasi nung pandemic, syempre lahat naman po na-depression. Sinubukan niya magpakamatay, and I'm the one who, the first one to see him. Ang ginawa niya po yung charger ng cord. Ako po yung unang nakakita. Thank God, praise so, God. Thank you po talaga. I'm great. Yun po yung isa sa mga nagpatibay sa akin, and nararamdaman po talaga nila yun. Yes. 100% valid. Kaya nila naiisip yun kasi tinatakasan nila yung mga bagay na nabanggit natin kanina. Yun, ang nangyari po kasi dun is about ACADS. So, ang pressure. Na-pressure po talaga kasi pandemic, tapos mga other things pa Ang ano po dun, sabi ko, napamura ako, sabi ko, bakit po? Yung ganun, sabi ko, bakit mo ginawa yun? Bakit? Diyos ko, ACADS lang yan, di ka naman ikakamatay yan. Pero I can see his point. Kasi kung ako man nandun na ako ngayon, age ko po, ito po yung age niya nung nangyari yun. And I can see why he did it. Pero hindi pa rin. Hindi pa rin solution. Parang ipis lang naman yung ACADS, may malaki pang mangyari sa buhay mo. Meron pang mas malaking suliranin sa inaharap. Yes. Pero kung titignan mo, yung mga bagay na yun, na mga mabibigat, sometimes yun yung
possibly nga, most of the time, yun yung naiisip ng isang Yes, po. person with suicidal tendency. Ngayon, ang tanong doon, bakit sila nagsusuicide? Because they're running away from it. But again, kung babalik tayo doon sa unang, kung ba't naitanong yon is, yung perspective ko ng hell. That's a glimpse of hell. Kaya lang, that's a glimpse of hell. Eternal pain, Suffering. Jealousy, kasi maiinggit ka doon sa mga nakapunta sa langit. Hatred, kasi bakit ka nandito. Dito. Exactly. Tapos lonely, kasi mag-isa ka lang doon. Yes, po. It's going to be full darkness. Wala siyang liwanag. Pero mainit siya. Para siyang nagbabagang pakiramdam. Eternal pain. Di mo mapipigilan. Oo. Tapos, syempre, may stress ka, madidepress ka, anxiety. But, tapos habang buhay mo yung isipin. Parang, imbes na mawala, nandun parang na. nalagdagan pa. As eternal pa. Ang explanation ko doon, or analogy ko doon, yung mga bagay na to, yung binanggit ko kanina, multiply it by 1 trillion times. Yun yung mararamdaman sa hell. Kung wala nang takas. So, a person who realized that or understand it doesn't want to go to hell. But Satan is not going to reveal it to them. Yes. Kasi they will run away from Satan. Yes. Kung maintindihan nila yun, di ba? Magigets nila, ay, teka, ayoko dyan, Satan. But sige. Ay, sorry po. Medyo po kasi, for me, contradicting talaga. Sige. Kasi mahirap sabihin na, let's say nga po, yung mga taong suicidal thoughts. For me po, is maybe, they, what word? Parang, no one sees them. Yun po yung mostly nakikita ko. Kasi yung, let's say, for example, yung kaklase ko po, yung nanay niya, nagka-cancer, then nawala, na bumalik, doon nagsimula yung suicidal thoughts. I can see the point. Sobrang bigat na. I can see the point why you want to end it. Kasi no one should deserve that. And parang ang nararamdaman nila, bakit ako? So maybe yun po yung reason na bakit gusto nila magpakamatay. Pero yun nga po, tama sinabi nyo na, di mo pa alam kung yung tunay na, yan yung final na sakit talagang nararamdaman. Pangalawa, follow up ako doon sa sinabi mo. Yung naramdaman niya na yun, it's actually pain. Siyempre, mahal niya yung so parang hindi niya ma-carry yung pain. Gusto niya lang tapusin. Run away from it. Yes, run away. Kaya lang, yun nga sabi ko, pain pa rin yung madadatnan mo doon. Yun po talaga. So, kung bakit may hell is para ma-emphasize yung value ng heaven. Because in heaven, ang pangako ng Panginoon, peace, joy, rest, love, and eternal peace. And light. Light. Eternal peace, eternal joy, purity, eternal love, eternal rest, pahinga doon. Tapos yung light. Yes. Kasi wala nang dilim doon. Yes. So, ibig sabihin, kabaliktaran siya nung mapupunta sa hell. Yes. So, yes, we have free will. Tama naman yun. And we have our choice. But most of the time, we are choosing the wrong path because we don't have an idea. Yes. We don't have a clue kung ano yung madadatnan natin. Yes. Or kung ano yung mawawala sa atin. Yung term nga po na 80-80. 80-80. Okay. Ngayon, balik tayo sa heaven. Sino yung, sabi mo kanina, doing good works, maging mabuting tao, is a way to heaven. Yes. But the thing is, the Bible is not actually saying that. Ang sinasabi ng Bible is this. Tignan mo, alam mo yung word na gospel, narinig mo na siya? Yes, po, gospel. Good news, di ba? Yes. Okay, this is the good news of God and this is the truth. Ang sinasabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith and not of yourselves. Verse 9, it's a gift of God. Verse 9, not of works, so no man can boast. So no man walang makakapagmalaki sa kanya. So sabi ng Panginoon, ang grasya ko, ang magbibigay sa inyo ng eternal life. Hindi yung mga ginawa niyong mabuti sa lupa. Kasi yung mga ginawa niyong mabuti sa lupa will always be tainted by the bad things that you've already done. Sabi sa James chapter 2 verse 10, those who follow the law or the commandments of God but miss one point is guilty of all. Sin na kagad, yes. In God's eyes, before you committed a sin, before you do the action of sin, every one of us is already a sinner. Yes. Alam mo bakit? Because of Adam. Yes, yung the apple, yes. Na-inherit natin sa kanya yan. Po. Ang akala ko po dyan is through loyalty and forgiveness. Yan. Ang ano po kasi, ang alam ko dyan is
Kahit sino pong tao, kahit ikaw pa yung pinakamasamang taong kilala ko, once you forgive yourself, forgive others, and you let yourself to God, He will accept you. So, ang alam ko po dyan is, every people has a chance. Walang taong hindi pinapayagang pumuntang langit. Tingin mo, ano yung chance na yun? May idea ka doon sa chance na yun? To have change or to have faith in God? Or let's say, as people have changed their actions from doing bad things now to doing good things, are they going to be eligible to go to heaven? From doing Ako nyari, gumagawa siya ng masama noon, tapos nagbago na siya, gumagawa na siya ng mabuti ngayon. Yung action na yun, yung ginagawa niya na yun ba ay magbibigay sa kanya ng way papunta sa pintuan ng langit o para makapasok sa pintuan ng langit? If his intention lang is gusto kong gawin to para makapasok ng heaven, hindi po yun yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko is makakapasok ka ng heaven. Pero pumasok ka naman ng may ginawa. Okay. Yun po yung perspective ko is, though everyone has a way, respect that parang gift. Sa buhay ng gift. Kasi kung yung goal mo lang is makapasok, hindi tumulong ng tao, parang contradicting lang din ginagawa mo, hindi tama. Kasi goal mo, pumasok ng heaven, hindi tumulong mo mismo tao. Yun po yung familiar ka sa fall of man? Narinig ko na po. Okay. Sa Genesis chapter 3, verse 1 to 5. Focus lang tayo sa verse 5 muna. Pero kung gusto mong i-research, verse 1 to 5, yun yung temptation ni Satan kay Eve. Yes. Serpent kay Eve. Yes. Sa verse 5, ito sabi ni Satan, ni Serpent, Eve, God knows. Alam ng Panginoon, pag kinain mo yung prutas na yan, your eyes shall be open. Ibig sabihin, magiging matalino ka. Magme-make sense sa'yo lahat ng bagay. Pag hindi nag-make sense sa'yo, magkakawil ka. Tatagyan mo, magkakawil ka. And you shall be as gods. Small letter G. Magiging kang parang Diyos. And you will know good and evil. But the thing is, this. Nung kinagat ni Eve yun, pinakagat kay Adam, nag-fall na nga tayo, lahat na tayo inherited. So, doon sa scenario na yun, tingin mo, ang sinasabi ng Panginoon, ako ang magliligtas sa inyo, ako ang nagpatawad ng lahat ng kasalanan nyo, para hindi kayo makapagmalaki. Yung grace ko is para sa mga unworthy, undeserving, unrighteous, ungodly, unholy sinners. Wretched sinners. Yes. Hindi yung grace ko para sa malinis na tao. Yes. Ang grace, bakit mo lilinisin yung malinis na? Malinis na, exactly. Ang grace ko is para doon, I'm inviting every one of them. Now, the reason why I'm inviting every one of them, because I'm the one who's going to save them. My work, my finished work. Yes. Me dying on that cross, taking your sins from you, and because putting He loves us. He loves us. Kinuha niya lahat yun at namatay. Di ba, the wages of sin is death? Kinuha ng Panginoon yung kasalanan. Ngayon, ang tanong, pag ikaw yung magbabayad ng kasalanan mo by doing good works, instead of allowing God to pay for your sins by His finished work, ano ang connection nun sa Genesis chapter 3 verse 5? Genesis chapter 3 verse 5, sabi ng serpent, pag kinain mo yan, tatalino ka, magiging kang parang Diyos. Pag nilagay mo sa kamay mo ang salvation na pinagkakaloob ng Panginoon na libre, para mong tinuturing yung sarili mo as partly God. So you're taking out the glory from God and putting into yourself. Kasi parang sinasabi mo, sinasabi ng tao na naniniwala sa works is, Heavenly Father, your son's finished work is not enough. I'm gonna add my own para to make it whole. In reality, Genesis chapter 3 verse 5, partly treating ourselves as gods. Kasi sabi ng Panginoon, eto good news. Brent, lahat ng kasalanan mo, past, present, and future sins, kinuha ko na sa'yo. Yes. Tapos, namatay na yan. Kasi namatay na ako sa krus 2,000 years ago. Kinuha na. It means it has been paid already. Yes. Now, tatanungin tayo ni Lord, Brent, if I paid for your sins 100%, how many sins do you still have? Kung ganun pong logic, 0. 0. If your sins is 0, saan ka mapupunta? Heaven or hell? Heaven. Heaven. Tingin mo, good news ba yun o hindi? Para sa akin, syempre, good news. Good news. Yan. Pasimple natin. Gamit tayo ng simpleng analogy. Halimbawa ito, let's say lang tayo, for the sake of analogy, this bottled water, ang presyo nito, $100 billion. Yes. Now, I'm gonna give it to you, Brent. Yan, sa'yo na yan.
No string attached. So, sa'yo na yan. Is it a gift? Yes po. Yes. Yes. Kasi bakit? No Binigay string. mo lang. Binigay, tapos wala akong requirements na hiningi sa'yo. Yes. Now, ito naman yung isang gospel. Yung naunang gospel. Which is yung medyo twisted yung doctrine. Kasi pagka nabasa mo yung Galatians chapter 1 to 6, chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, makikita mo doon, meron palang tinatawag na distorted gospel. False teaching. Now, let's say, ito yung second na scenario. Brent, sigad ulit. Kunyari, sigad lang. For example lang, analogy lang. Hindi ako sigad. For example lang, Brent, eto $100 billion yan ha. Bigay ko sa'yo yan as a gift. Kaya lang, pag kaya nabawasan, babawiin ko sa'yo. Pagka binuksan mo yung takip niyan sa alas 4 ng madaling araw, babawiin ko sa'yo. Pagka hindi mo yan pinunasan tuwing Monday and Tuesday, babawiin ko sa'yo. Is it still a gift? No. It's parang sa analogy na po, parang forced gift. You need to earn it. Yeah. Parang kailangan mo ibalik. Exactly. Kailangan may gawin. Kaya lang sinasabi ng Panginoon, my eternal life, the eternal life that I give for you is for free. The only reason why you're doing good works or being obedient to me is because you're already saved. It's a sign of gratitude and thankfulness. Yes. It's not your way to earn my salvation because I'm the one who will give you your salvation. You're not going to give yourself salvation. Tingnan mo to. Tingnan mo kung nagme-make sense tong analogy na to. Meron ka ng kakilala na tao aside from Jesus Christ na nagkatawang tao na nakagawa ng sarili niyang universe. Meron na? Grabe. Wala. Earth. Wala. Grabe. Nakapagbigay sa sarili niya ng immortality. Ay, grabe. Wala. Sana wala. Wala, di ba? Wala. So definitely, that all of us could never give ourselves eternal life. Because the only one who created the universe, earth, and give us life is God. And God is the one who's going to give us everything. Eternal life. Yes. So kaya yung eternal life, pag nilagay natin sa sarili ng nating kamay, parang tinuturing natin sarili natin, ay, para kaming partly God. Lord, para kaming partly God kasi yung effort namin na ito, ganda. O natatakpan namin yung mga kasalanan namin by our good works. Pero, binita sa'yo na, bakit po pa kailangan? Exactly. Tapos tignan mo to. Sabi ng Panginoon, kaya ako papadala sa inyo ang aking Lamb of God, para balutin kayo ng dugo niya. Kasi ang kailangan ko sa inyo para makapunta sa langit is perfectness, holiness, and righteousness. No one can do it. Yes. No one. Kahit nasabihin na... Kahit sino, wala. Exactly. Kahit sinong banal-banal dito, wala. Kahit tanungin mo yun, pwede silang magsinungaling, but in reality, walang matuwid talaga. Wala. Pero ang sabi ng Panginoon, I know it. Nakita ko na yung future. So I have to cover you with the blood of my son. Para ang mangyayari, ganito yung analogy. Ang Panginoon, ang Diyos Ama, will look at Brent, covered by the blood of the Lord Jesus Christ. He will not be able to see your bad deeds, the deeds that you've done before, and also the good deeds to cover it up. What He will see is the blood of Jesus Christ until your last dying breath. So, ang ibig sabihin nun, you are holy, righteous, and perfect in the eyes of God, not because of your good deeds, but because of the blood of Jesus Christ. At tingin mo, mas pressure ba yon? Mas mabigat ba sa balikat? Or mas magaang? Sa akin po, parang nawala yung... Exactly. Yes. So yun yung sabi sa Matthew chapter 11 verse 28, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ay, ibig sabihin, lahat kayong hirap na hirap sa buhay, huwag kayo tumakbo kay Satan, saan kayo tumakbo? Ako magbibigay sa inyo ng rest. At open arms, waiting ako para sa inyo, and I will hug you. I will embrace you because I love you that much. Kaya nag-make ako ng way eh. Kasi alam ko, doon kayo lahat sa hell and I will make a way for you. So, yun yung gospel. The only problem is, someone is trying to manipulate it. I don't know why. Maybe because of their pockets. Para patabayin yung bulsa. Sana hindi naman yon. Pero minsan, may mga ganun talaga. May tinatawag sa Bible na wolf hiding in sheep's clothing. Yes. So, dalawang bagay yon. Yung wolf hiding in sheep's clothing is either fattening their pockets or they are being deceived by Satan and they're aiming Satan. So, para i-mislead yung mga tao. So, nagme-make sense ba pagka sinabi ng Diyos na ako magliligtas sa'yo kaysa iligtas mo yung sarili mo? Apo. Ano mas magaang? Iligtas mo yung sarili mo o ililigtas kita? Siyempre, pabigat ako. Iligtas ako ng... Exactly. So, actually, yun yung perspective ko about our Lord Jesus Christ and about God the Father, God the Son, that's what they've done. Finished, done. Yes. Already finished. Sabi nga, tetelestai. Yung word na tetelestai, Koine Greek language yun. Ang meaning nun is, it is finished. Sa
sa Roman Empire, sa tax collector's point of view, pagka inistampan ka ng tetelestai, ang sinabi doon, wala ka ng debt. Wala ka ng utang. So, yun yung sinabi ng Panginoong Hesukristo. Tetelestai. Tapos, then, He gave up the Holy Ghost. It is finished. Paid in full. So, yun yung ginawa niya. So, this is my perspective. I just want to share it with you. Yes. So, if tingin mo, wow, parang good news nga yun. And then, you're willing to accept our Lord Jesus Christ as your one and only Savior, your God and your one and only Savior. It doesn't matter kung anong domination, kung anong church pa tayong I galing. don't believe. Yes. Si Lord lang. Siguro emphasize ko to. Walang church, walang pope, walang archbishop, walang bishop, walang priest, Pare. walang pastor, kasi Christian naman, pastor, di ba? Walang leaders of the church, walang evangelizers, walang share of the word, walang sinong tao ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya Diyos lamang. Kaya kung yung church na inatinan mo, si Lord Jesus Christ yung pinipreach, and yung puso mo, si Lord Jesus Christ, naintindihan mo na, ay, teka, si Jesus Christ lang pala yung magsisave sa akin. Maglilin ako sa Kanya instead na sa sarili ko, and you are already saved. And once saved, always saved. Yes. Good news ba? Yes po. Alright. So, ano lang, siguro checking question lang. Just in case na follow-up lang. Sabi mo kanina, pagka binayaran ni Lord na 100% yung kasalanan natin, wala na tayong kasalanan, sa heaven tayo mapupunta. Tama? Yes. What if, follow-up question lang, if ever halimbawa, tinanggap si Lord ngayong araw na to, sincerely, genuinely, Yes. as your Lord and God and one and only Savior, our Lord Jesus Christ, and tomorrow, medyo na-tempt kang, may nakasalubong ka, ano lang ta, example lang, hindi ko sinasabi may mangyayari, pwedeng hindi mangyayari, example lang, tomorrow, may dumaan na sobrang ganda talaga, napaka-sexy, napakaganda talaga eh. Tapos, nagkaroon ng konting lust, or sabihin natin lust. Sabi nga, hindi maiwasan. Sabi nga ni James chapter 2 verse 7, sinusunod mo yung batas, nagkamali ka ng isa, sinner na. Yes. Biglang after 5 minutes, nag-pass away ka, knock on wood. Ito, dito tayo, knock on wood. Halimbawa lang, tingin mo, saan ka mapupunta? Heaven still. Kasi katulad po sinabi nyo, lahat ng sin mo, nasa kay God na. Amen, amen, Lord. Na actually, your answer is correct. Yes. May follow-up. Tama yung sagot mo. Sobrang tama yung sagot mo. Kahit walang makapagsasabi sa atin na mali yung sagot mo. Alam mo ko bakit? Dahil yung trust and belief mo nasa Kanya. Yes. And siya, Diyos, makapangyarihan siya, kaya niyang gawin. Yeah. Follow-up question na lang. Regarding din doon. Actually, nawala yung follow-up question ko. Siguro, yung pag-accept kay Jesus Christ, gusto ko sanang itanong, kaya lang, ayoko sana siyang maging force. Alam mo yun? Kasi parang hindi siya genuine pag tinanong lang kita dahil may camera, sasagot ka lang. I would rather ask you, if you want to accept our Lord Jesus Christ as your one and only Savior and God, it's going to be between you and God, and probably pray for it, and once you really accept Him, you are already saved. So, ayoko sanang itanong sa ito, ayoko kitang i-put on the spot. So, silent prayer siguro, silent. Sabi mo nga, nag-uusap kayo ni Lord para kayong tropa. So, kayong bahala mag-usap. Yeah. All good. All good dyan, yung ganun setup. Go lang po. Any other question? Meron kang gusto itanong? Clarification. I just want to say po, it's a whole different perspective. Kasi, madami na pong, hindi naman madaming interview, pero na-interview na din po sa mga ganitong situation. Many different varieties of perspective. But I can say po your perspective is one of the clearest, pero parang may nakukuha akong lesson. So hindi ko siya full on kukunin kasi I have my own beliefs on it. Exactly. So pero kukunin ko po yung mga lesson. May tawag ka ba dyan? Medyo kumakalat doon sa small group namin. Kain laman, tapon buto. So pagkabuto na yung chinutyo mo, tapon mo na. Diba? Ibig sabihin, pag kumbaga parang hindi siya nagme-make sense, hindi siya nagsisink in, tapos parang hindi akma, hindi align sa iyo. Hindi align, disregard it. Oo. Pero yung sabi mo nga, yung mga meat, just chew it and take it in. Yes. Right. So, don't believe everything that I'm saying. Yes. So, siguro magpiplead ako sa'yo na try to investigate by yourselves. Yes. Maybe I'm going to encourage you to try to investigate, try to read the Bible. Probably sa New Testament, ang masasuggest ko, the Book of John. Nabanggit na po ng teacher namin. The Book of John. Tapos pagtapos mo yung John, punta ka na kay Matthew, kay Mark, kay Luke. Tapos
the whole New Testament, tapos saka basahin yung Old Testament. Testament. God will reveal a lot of things to you doon sa New Testament. Sobrang dami. And, yeah, medyo naging healthy ba yung conversation natin? hindi naman ako offending, hindi naman po. Kasi, like I said po, madami ng interviews, madami na talaga. Pero, di naman lahat, pero sinasabi ko, meron po sa kanila na, ito dapat gawin mo. Parang ganyan yung energy. Para tutuklawin ka pag di ka, umagri eh. Kailangan maghihuli ka na, banal ka na dapat. Dapat dito ka, sabi ka. So, it's a very good interaction po. So, yan, siguro, ayun na yung last part. Wala na akong maisip na question actually. So, gusto ko lang malaman kung okay sa'yo, o mukhang okay naman yung interview natin. Okay lang. Any prayer request, gusto mong pag-pray, for example, ACADS, grades, or midterms, kung may midterms, or ano man? Sa akin po, ang pinipray ko is, syempre, the wrongdoings that I did. Syempre. Na mapatawad ng Diyos? Dapat yung, lahat ng alam mong ginawa mo kasalanan, even though napatawad na, mag-thank you ka na pinatawad ka. Oy, actually, sakto. Ito yung nawala akong question, ni-remind mo ako. So, for example, ito, siguro follow-up na lang. Analogy na naman ulit na example. For example, hindi tayo magkakilala. Sa highway, may pedestrian na. Kaso nagkataon na madami kang dinadala sa isip mo. Yes po. Stress, anxiety, nagkasabay-sabay. Naglalakad ka, nakayuko ka, tapos nasa likod mo, hindi mo kilala. Tapos, biglang yung truck na parating, mababangga ka, nawala ng preno. Kaya lang nasa likod mo ako, nakita ko parating yung truck, out of nowhere, yung action ko na bigla ako nag-react, tinulak kita palayo, tapos ako nabangga. Namatay ako. Huwag naman po. Example lang yan. Actually, all goods lang sa akin kasi alam ko sa heaven ako dadalhin ni Lord. By the way, I'm not going to heaven because of my own good works, but because, dahil sa Kanya lang. Yes. Ngayon, let's say, okay na, huminto na yung truck na nasagasaan ako, namatay ako, halimbawa. Tapos ikaw nakaligtas ka. Yes. Paglingon mo, tingin mo, magkakaroon ka ba ng compassion dun sa nagligtas sa'yo? Kung ako po tatanungin, I will 100% parang bibiliin ko sarili ko. Kasi po, bakit kailangan niya mamatay kung ako yung nandoon? So, may ganun po talaga kasi may mga tao pong napunta sa sitwasyon na yun. They will blame themselves po. And I see myself in one of those people po na they will blame. So that's your first reaction, pwede mo ma-blame yung sarili mo. Aside from that, any other reaction? I will have empathy, syempre. Empathy, compassion. Lahat po ng kaya kong maramdaman, mabibigay ko dun sa taong kasi kamatayan na yun, natubuka ako na, tapos siya pa yung sumalo, yung suntok. Parang, syempre. Parang, in a way, may guilt? Yes. Kasi, dapat ikaw yun eh. Pero, along the way, darating ba yung time na maiisip mo, thankful ako dito sa tao na to, sinacrifice niya yung sarili niya para sa akin? Ako po, masasabi ko, ngayon, ewan ko kung sa mangyaring sitwasyon na gano'n, in the moment po na yun, pagkakita-kita ko para sa kanya, papasalamat na kagad sa kanya. Exactly. Kasi, sino po di mo papasalamat? Exactly. Doon ko actually gustong dalhin. For example, ito pa, syempre magigilty ka kasi it doesn't make sense. I'm unworthy. You don't know me, then you're going to throw your life for me. For me, It doesn't make sense, di ba? Actually, the grace of God, kaya tinatry gumawa ng mabuti ng tao para ma-earn your salvation, is because it doesn't make sense. Na ganun lang kalibring binigay ni Lord yon. Diyos siya, kaya niyang gawin. But anyways, para mawala yung guilty, pero hindi naman para mawala yung guilty. Para ma-lessen maybe. Hindi mo siya pinilit, i-save ka. Sinave niya yon, sinave kita by my own action. By His free will. My free will. Nagkataon, compassionate ako, mahal ko yung living, for example lang, naitulak kita. Siguro out of love, without even knowing you. So, in a way, magigilty ka, pero in reality, wala kang kasalanan sa akin. Because I'm the one who do it. Yes. So wala tayong kasalanan sa Diyos nung ligtas niya tayo. True. And sabi mo nga, magiging thankful ka. Actually, yun yung unang papasok sa'yo. So bakit mo ako niligtas? Sobrang thank you. Pangalawa, kikilalanin mo yung tao na. Yes. Baka mamaya may pamilya siya. Yeah, baka may anak. Oo. Siyempre. So, kung bakit ko nabigay yung analogy na yun, once people got saved by Jesus Christ, yung sincerely and genuinely, mag-iisip sila okay, anong gusto mong gawin ko?
I need to be thankful. Thankful. So, being thankful is getting to know them. Yung mga taong nagligtas sa'yo, tumulong sa'yo, nagmahal sa'yo, pasalamat. Same din sa Diyos. Ibig sabihin, there will be a transformation in our lives. Yes. Na parang, kunyari, yung pamilya ko, ako yung tumulak sa'yo, namatay ako, naging thankful ka sa akin, hindi mo gagawa ng masama yung, kung naiwanan ko yung anak ko, naiwanan ko yung asawa ko, hindi mo ako gagawa ng masama through them, di ba? Yes. Ibig sabihin, wala sa tamang katinoan ng isang tao na niligtas na ako ng isang tao, tapos gagawan ko pa ng kawalangian yung asawa, anak nun. Di ba? Nasabihin, wala ko pamilya. Salamat pero eto ako hindi totoo mangyayari yun, di ba? Yes. Automatic yun, pasensya na po kayo, di ko po alam na ililigtas niya talaga ako. Kung ano man po may tutulong ko sa inyo, nag-aaral pa po ako ngayon. Pero ipagpe-pray ko po kayo lang. Alam mo yun, parang mas malapit ka sa kanila. Kasi, syempre yun, nawalan sila. Pero parang nadagdagan in a way. Ganun. Ay, exactly. Ganda nung ginabi mo na yun. Ang ganda naman nun. May natutunan ako sa'yo. Thank you. So yun, pag tinanggap natin si Lord, hindi ibig sabihin na we can do everything that we want to do. Lalo yung sins. Kasi hindi yun nagme-make sense. Ibig sabihin, fake yun, confession or yung professing fake words. Yes. Diba? So, pag-pray siguro kita, ano nga bali pag-pray ko sa'yo? Anything na gusto mo pag-pray? Sorry. Yung ano po, syempre yung mga masamang ginawa ko, yun nga po, yun. And syempre yung kaligtasan ng pamilya ko, kaibigan ko, lahat na po ng tao. And for my own protection. Okay. And not in parang ano yun, parang tulungan niya ako na mawala sa kanya. Na hindi mawala sa kanya. So parang hindi ka maligaw ng landas. Okay. Sige, pag-pray natin yan. Alright. Kads, okay naman, doing goods. Kasi po sa prayer ko is parang gagawin ko yung best ko, di ko pagdadasal to. Kasi parang hindi naman po, hindi ko alam yung word, pero parang hindi worth it. Parang kasi ang pagdadasal ko po parang napakasimpleng bagay, ba't magdadasal ko pa? Yung kasi, akads lang yan. Kung bumagsak ako, bagsak ako. So, hindi ko na po kailangan ng ganun. Kung, let's say, yung major talaga, doon ako magdadasal na i-ano yung sarili ko. Kasi, I believe na kung kaya ko, alam ni God na kaya ko, go ka. Hindi mo kailangan ng tulong ko. Go. O para ilalagay ka niya sa ka dapat nandun. Yes. Sige, pray tayo. Pag-pray kita. Brent, sige, let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, thank you so much dito sa encounter. Maraming salamat po. At may mga natutunan ako kay Brent. And hopefully, I'm hoping and praying na meron din po siya napulot. And again, kung ano man po yung mga nasabi ko na hindi inline sa inyo, sa salita nyo, sana po maitapo ni Brent. As lahat po ng inline sa scripture, sa salita nyo, ma-absorb naman po ni Brent. I'm praying for the things na nagagawa niya everyday or pwedeng sa kada ibang araw, anything, temptation na binibigay ni Satan na hindi maiwasan. Alam ko po na bibigyan niyo siya ng lakas para at kaunawan, wisdom, strength, knowledge, everything will be coming from you to help him out. And once he receive and accept that you are his one and only Savior and he is your God, the Holy Spirit will live inside of him, will dwell inside of him, and the Holy Spirit will guide him and protect him. And praying na rin po sa financial stability ng parents and para na rin po sa future din ni Brent. Tas praying po sa health ni Brent and not only him, the rest of the entire family. Father God, please protect them, give them peace of mind, rest, and well-being. Father God, emotionally, mentally, and physically, please look upon it, Lord, and remove anything that will harden them or make situations harder for them. Alisin niyo po yung Panginoon, or if ever dumating sa sitwasyon na yun, kayo rin po yung magbigay sa kanila ng way para makaalis sa ganong klaseng sitwasyon. And then praying for financial support sa kanila, sa pamilya nila para maging okay lahat ng mangyayari even sa the rest of the year, Father God.
Praying din po ako sa pag-uwi namin, kung saan kami dadali ng mga paa namin, pauwi sa mga kanya-kanyang tahanan. Protektahan niyo po kami, atid niyo po kami ng ligtas. And pag-pray ko na rin po yung education ni Brent na maging smooth po lahat. Tapos lahat po mag-fall according to your plan. Kung saan niyo siya dadalhin, kung paano niyo siya gagamitin para sa kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Nakikita ko po yung puso ni Brent. He's very open and very honest. And maraming salamat po sa pusong binigay niyo kay Brent. And praying for his life, thanking for his life. Praise you, Lord, and glorifying you, Lord, for Brent's life. And we're praying. Our prayers are worldly prayers, Father God, but not our will, but yours be done. And we're praying in our Lord Jesus Christ's name, in His mighty name, our one and only Savior, our God. Amen and amen. Amen and amen. Woo. Thank you. Ang ganda na. Sobrang fruitful. Dali, cut ko na to. Bye ka na muna. Bye. Bye po. Thank you, friend.